Resources Task Force Katotohanan, Katapatan at Katarungan, KTT. There are stakeholders, forum consultation. I am afraid or napanaka sa Bisaya na pinulungan that this artificial intelligence can be awaton ang dagway ang tingo. And this, what do you mean this dead fake money, dead laong? That's all, thank you. Maraming salamat po. Ako muna kayo manes. Okay. Alam niyo po, ako po ay nag-propose sa Comelec and Bank. Alam niyo po, ginawa ko exaggerated. Sabi ko, let's ban AI and deepfakes. Talaga pong ginamit ko yung word na ban. Kasi ang intention ko doon, hindi lamang para sa mga kasamahan ko sa komisyon, kung hindi gusto ko pong buhayin yung kaisipan ng lahat ng mga mamamayan ng bansa, na may issue nga pala tayo patungkol sa AI at saka deepfakes. Alam niyo po, dapat unang gawin ng komisyon, at kaya po tayo nagpatawag ng forum, i-define ano ang AI. Eh bawat tanongin niyo po sa bawat lamesa nito, iba may sasabihin kung ano ibig sabihin ng AI. So siguro magkaroon muna ano ang AI. Kasi hindi mo ma-define o hindi mo ma-regulate o mapoprohibit ang isang bagay na hindi mo alam kung ano pinoprohibit mo. So hanggang ngayon po, yun ang aming sinusubukan ng aming komite, i-define ano ang AI. Dahil tatandaan natin, hindi lahat ng AI ay masama. Katulad na limbawa, pag nagpa-picture ka, in-enhance ang picture, tinanggal ang kulubot, tinanggal ang lahat ng mga sa mukha para pagkakitap-kitap ng mukha. Yan po yung AI. Masama ba yun? Hindi po. Di ba? Pero, merong aspeto ng AI na pag ginamit sa ating palagay, mali. Deepfakes. Nagsasalita, buka ng bibig, buka ng pati sa mata, itsura, pati boses. Ay, kayong kayo. Pero hindi pala kayo yun. Para sa akin, absolutely, ban yun. Kasi pag deepfake, fake nga eh. So bakit pa natin papayagan ng fake? So, pero ang ibig sabihin, paano natin i-re-regulate? May problema po ang Comelec para sa kaalaman ng lahat. Ang lahat po ng AI na pwedeng gamitin sa kampanya at deepfakes na pwedeng gamitin sa kampanya ay lalabas lang sa social media. Hindi naman lalabas yan sa radyo at telebisyon eh. Bakit? May regulation ng radyo at telebisyon. Alam nila kung anong deepfakes at alam ninyo kung ano yung bawal at hindi dapat ilabas. Eh, problema sa social media. Wala po tayong social media regulation sa ating bansa. Sa Amerika, sinusubukan nilang i-regulate ang social media pero hanggang ngayon wala pa rin. Bakit? Dahil sa issue ng constitutionality. Bakit po? Dahil sinasabi nila na kapag ni-regulate mo ang social media, ay mag-i-intrude ka sa tinatawag na freedom of expression o freedom of speech. And therefore, sa ating bansa, wala pong batas. Ang problema, ang Comelec po, ay tagapagpatupad lang ng batas. Wala po kaming kapangyarihan na gumawa ng batas. And therefore, wala po kaming kapangyarihan na i-punish o parusahan ang isang aksyon na wala namang batas na nagpaparusa dito. May principle po kami sa batas dyan. Nullium crimen, nullia pena sine lege. There is no crime if there is no law punishing it. So we cannot punish. Ang tanong, kaya ba namin i-regulate? Maniwala po kayo, asahan niyo po. Maglalabas ang Comelec ng guidelines, we will attempt to regulate, let them question before the Supreme Court. Because otherwise, pagka po nakatingin lang kami, hindi po kami nag-aksyon, we are abandoning our duty under the Constitution. We are there to regulate the conduct of the election in our country, and in regulating such, we have that implied powers. The power to punish those who are violating election laws. So yun po yung aming perfect interpretasyon. Kaya huwag po kayo mag-alala patungkol sa AI at deepfakes at iba pang aspeto nito. Atin po yan susubukan i-regulate. Ngayon po, panghuli. Ako po ay nag-propose din sa Commission NBank at pinakatagal ng lahat halos ng suporta sa buong bansa. Nasabi natin yung mga pictures na ilalagay sa Certificates of Candidacy at yung ilalagay sa mga posters dapat man lang taken 6 months before the filing of the candidacy. Eh meron kasi dyan 20 taon na. Dapat 20 taon na, mas bumata pa sa atin yung mga itsura. Eh para sa akin po, misrepresentation yun. Bakit? Hindi naman sila kagala lahat ng mga kabataan na yung itsura nila. Dapat kung ano itsura natin, bakit natin pagkakatanggi? Hindi naman tayo pangit.
Kasama po yun sa wisdom. When you grow up and you become older, you gain wisdom. Bakit may kakaya yung picture mo? Yun po ang para sa akin. Tinatama lang natin sa ating palagay, mga mali because this constitutes misrepresentation. Maraming salamat. Thank you po, Honorable Chairman.